Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Edgar. Taong 1967, probinsya ng Maguindanao. Ulilang maituring si Edgar nung kabataan. Nasawi ang mga magulang nang magkaroon ng engkwentro ang dalawang albularyo. Sa maling galaw ay sila ang tinamaan ng orasyon ng kamatayan. Ang pangyayaring ito ang nag-udyok upang pasukin ang mundo ng lihim na karunungan sa gabay ng isa pang albularyo na nakilala sa kabundukan, si Tatang Josebio, o mas kilala sa pangalang Tatang Sebio. 10 taong gulang si Edgar noong araw nang lumapit sa nasabing albularyo. Wala namang katanungan ang matanda. Maluwag siyang tinanggap sa tahanan, pinalaki at ginabayan. Sa paglipas ng mga taon, natutunan nito ang mga nararapat at sa pagsapit ng tamang oras na gamit sa pagliligtas ng buhay. Kadalasan na pinoproblema ng lugar ang mga may kaalaman sa kaliwa na basta-basta na lamang gumagamit ng mga orasyon. Maraming inosente ang natatamaan. O Edgar, buti nandito ka na, tulungan mo nga akong gumawa ng mga pananggalag. Umaarangkada na naman yung mga kalokohan ng albularyo. Imbis na sila yung tumulong, sila pa'y nagbibigay ng sakit para magpagamot din sa kanila. Ay nako, bilisan mo ang pagkilos ha. Marami nang napinsala oh. Kakarating lamang ni Edgar mula sa panggagamot sa kabilang bayan. Maagang nagtungo sa kanilang tahanan ang asawa ng pasyente para humingi ng tulong. Natagalan din dahil meron pang tinulungan sa kalagitnaan ng daan. May nakasalubong na naghahanap ng manggagamot. Pareho namang nailigtas sa awa ng Diyos. Tatang, sa tingin niyo po ba, tatagal ba yung ganitong sitwasyon? Parang sa paglipas sa mga araw, lalo silang lumalala. Parami ng parami yung nabibiktima. Mabuti sana kung tumatagal yung pinapataw nilang sakit eh. Kaso ang bilis. Yung iba ilang oras namamatay. Sa kabilang bayan, 2 naisalba ko eh. Isang nagdadalang tao at isang ginang. Tang, hanapin na natin kung sinong may pakana niyan. Siya ang tugisin natin. Ganun naman po yun, hindi ba? Kung anong ugat, yun ang dapat putulin. Kasalukuyan silang naghahanda ng mga kagamitan sa gagawing ritual. Susubukan ng dalawa. Nabigyan ng proteksyon ang buong lugar upang marami ang maisalba. Sinubukan ko na Edgar. Nung mga nakaraang araw pati kahapon naglibot ako sa buong bayan. Nagtanong-tanong, naghanap. Pero malinis kumilos ang animal na yan. Wala man lang kahit kaunting bakas na iniwan. Tinanong ko na nga rin kung may nakita ba silang magkapatid na Mario at Pilo. Kaso wala. Saan kaya nagtatago ang dalawang yon? Ang magkapatid na Mario at Pilo, ito ang pinakaugat ng lahat kung bakit nagkakaroon ng sakit sa buong lugar. Sila din ang dahilan kung bakit namatay ang magulang ni Edgar. Pareho ang hagupit na nararanasan noon at ngayon. Kaya walang ibang maisip na salarin kung hindi ang mga ito. Bagamat walang matibay na pruweba, alam nila sa kanilang mga sarili na ito lang ang may kakayahan na gumawa ng ganitong antas ng ritual. Hindi ko pa nakakalimutan ang ginawa nila sa nanay at tatay ko. Makita ko lang yung dalawang yan. Sisiguraduhin kong didiretso sila sa impyerno. Mga demonyo sila. Tinapik ni Tatang Sebio ang binata upang pakalmahin. Edgar, alam kong dati mo pa gusto gumante sa mga yon. Hayaan mo, balang araw mangyayari yan. Kahit ako hindi na makapag-antay na makaharap ang magkapatid na yan Sa idwaan nila, maraming nadamay, kahit yung mag-ina ko nung araw pa Pero hindi bale na, mas malaga ang sitwasyon ng mga tao. Magkarga na tayo sa paligid para kahit papano meron silang proteksyon. Matapos mailagay sa pwesto ang mga gagamiting sangkap, gumuhit ng simbolo si Tatang Sebio sa lupa
gamit ang abo mula sa sinunog na kasangkapan. Naupo na rin sa tabi si Edgar. Sinimulan ang unang bahagi ng orasyon. Sa paglipas ng ilang sandali, mararamdaman ang pagbabago ng enerhiya sa lugar. Tila ba may lumulukob na puwersa na nagbibigay ng kapayapaan sa lahat. Ilang sandali pa, natapos na ang dalawa. Kaso nga lang may naramdaman si Tatang Sebio. Anong problema, Tang? May nakikita po ba kayo? Kagad inalalayan ni Edgar ang matanda. Isa sa mga kakayahan nito ay makita sa isipan ang banta sa paligid. Hindi man malinaw, pero nakikita ang mga figura. Isang pangitain. Tao. Madilim ang aura. Maganda ka, Edgar. Pakiramdam ko darating sila sa tahanan mamayang gabi. O baka nasa ibang panig ng lugar. Manatili kang alerto para makasaklolo kagad kung kinakailangan. Pahingi muna ng tubig. Natuyo ang lalamunan ko. Sa tuwing mararanasan nito ni Tatang Sebio, isa sa epekto ang panghihina ng katawan at pagkauhaw. Paminsan ay lalagnatin at mawawalan pa ng boses. Depende kung gaano kalakas ang banta. Sige na, Tatang, magpahinga po muna kayo. Sapat na nagawa nating pananggalang para bigyan ng proteksyon ng mga tao. Siguro naman, kahit papano, mababawasan ang masamang mangyayari. Huwag kang magpapakampante. Malakas ang puwersa ng kalaban. Maaaring isang nakita ko sa pangitain. Pero alam ko, meron siyang makasama. Sana lang makayanan natin ang laban. Walang ibang maaasahan sa lugar na ito kung hindi tayong dalawa lang. Napabuntong hininga si Edgar. Isa sa pinoproblema ay walang ibang malalapitan. Sa nakalipas na mga taon, tanging sila lang ni Tatang Sebio ang lumalaban sa iba't ibang banta ng panganib, kabilang na ang pagsalakay ng mga aswang, hagupit ng mambabarang sa mga pasyenteng nagpapagamot, at ang pinakamalala, albularyo kontra albularyo. Kung meron lang sana tayong mahihingian ng ibang tulong sa lugar natin, madali tayong makakakilos. Kung hindi lang kinain ng kademonyohan ng katauhan ng magkapatid na albularyo, hindi sana aabot sa ganitong sitwasyon. Ituring mo itong pagsubok sa atin. Magpakatatag ka, iho. Tumango si Edgar. Inayos ang higaan ng matanda para makapagpahinga na. Nang mga sumunod na sandali, inasikaso niya ang pasyente. Aligaga si Edgar dahil hindi matigil sa pag-iyak ang bata. Namamaga ang kanang braso nito. Namumutla na rin at hirap nang idilat ang mga mata. Nang hindi na makayanan ng ilang gamutan, ginising niya si Tatang Sebio. Aba, biktima ng sabwag. Malala ang sugat. Ilang oras na nakalipas magmula ng nakagat. Sana dinala nyo na mas maaga para naagapan, hindi sana lumala. Ay nako, titignan ko kung kaya pang gamutin. Ilabas mo muna yung kapamilya nito para dire-diretso ang paggamot, walang abala. Sumunod si Edgar. Pagkatapos ay kinuha ang mga kagamitan na inutos ng matanda. Mula sa kahon, inilabas ng manggagamot ang isang maliit na bagay. Kagad sumambit ng dasal. Kitang-kita ni Edgar kung paanong iniihipan ni Tatang Sebio ang tubig. Ito ang pinakapamamaraan ng matanda. Ang orasyon sa hangin. Napansin ni Edgar ang kakaibang bisa. Kasabay nito ang paggaan ng pakiramdam ng bata. Tumahan ito at nakatulog. Nagpatuloy pa rin ang gamutan. Habang nagsasagawa ng ritual si Tatang Sebio, mararamdaman ang kakaibang hangin sa lugar. Sa bawat pag-ihip ng matanda, kapayapaan ang mararanasan. Tahimik lamang na nagbabantay si Edgar. Eto ang tubig. Ipainom mo sa bata sa loob ng 3 araw. Kung sakaling iindayin pa rin yung sugat, bumalik kayo dito para ipagpatuloy natin ang panggagamot. Pero kung magiging ayos naman, hindi na kailangan bumalik. Nakikiusap din ako ha. Huwag mong pabayaan ang paslit, tignan mo.
Masyado pang bata para magdusa ng ganyan. Mabuti na agapan. Paano kung hindi? Ay nako, lumakad na kayo. Mag-iingat. Wika ni Tatang Sebio sa ina ng bata. Karga nito ang paslit. Kahit kailan talaga may magulang na pasaway. Isa na nga lang ang anak pero hindi pa magawang bantayan. Alam ko maraming gawain at responsibilidad na nakaatang sa tahanan. Pero sana huwag kalimutan ng anak. Sana man kaya yun nakagat. Ay nako Edgar, ano nangyayari sa'yo? Ang lalim ata ng iniisip mo. May problema ba? Tanong ni Tatang Sebio. Mahaba pa sana ang himutok sa mag-ina. Kaso nga lang nahinto nang mapansin si Edgar. Wala naman tatang. Ano siguro? Yung kinuha mong bagay mula sa kahon. Ano ho ba yun? Maliit pero laki ng bisa. Napagaling yung kagat ng aswang kahit kritikal yung lagay. Tapos habang ginagamot mo yung bata, may napansin akong umaaligid na itim na usok. Naguhugis tao pa nga ako minsan eh. Wala akong nararamdamang banta mula sa elemento, kaya hindi ako nangyengelam. Sa bawat pag-ihip mo tatang, sa bawat pag-ihip mo sa hangin, doon ko nararamdaman yung lakas ng orasyon eh. Parte pa rin po ba ng ritual ng panggagamot yung nilalang? Naguguluhan ako kaya ako nagtatanong tatang. Alam ko naman na sa hangin mo pinapadaan yung orasyon eh. Napangiti si Tatang Sebio. Hindi pa nabanggit ang tungkol sa mutya. Yung bagay na kinuha ko, tawagin mong mutya ng hangin. O pwede din namang orasyon sa hangin. Sa buong buhay ko bilang albularyo, ang mutya sa hangin ang nagbibigay sa akin ng lakas, kaalaman at gabay sa lahat ng ginagawa ko. Mapalabanan kontra sa iba't ibang karamdaman, aswang, banta ng mga elemento sa paligid, mabisa ang mutya na ito. Maraming nagagawa, kusang nagbibigay ng solusyon sa mga suliranin. Tugon ni Tatang Sebio. Sabay labas ng mutya. Napakaganda ng itsura. Sobrang pulido ng pagkaputi. Kasing laki ng butil ng munggo. Nakuha ito ni Tatang Eusebio ng mga panahon na nagdedebosyon sa kabundukan. Unang kita pa lang niya sa bagay, alam niya na pinagkalooban siya ng mutya. Eksaktong pagkatapos ng debosyon, kakaibang ihip ng hangin ang dumampi sa kanyang balat. Nalaglag sa mismong harapan. Ang mutya ng hangin, ang puting bato. Magmula ng araw na yun, ginamit niya ito sa panggagamot at iba pang gawain na may kinalaman sa tungkulin. Matagal na panahon na nang huling maipamalas ang lakas ng mutya. Hindi ko nga alam na magagamit ko ulit itong mutya ng hangin eh. Nilalabas ko lang to sa mga pagkakataon kapag merong kalaban na sobrang lakas. Sa awa ng may kapal, sa mga panahon na nakalipas, hindi pa sobrang kinakailangan ng pinakabisa ng mutya ng hangin. Pero ngayon, nararamdaman kong kakailanganin na. Yun naman pala manong eh. E di gamitin na natin yan para sa kumakalat na sakit ngayon. Para matapos na natin yung ugat ng problema. Ngumiti si Tatang Sebio matapos magsalita ni Edgar sa itsura ng matanda. Para bang matagal niya nang inaantay na sabihin ito sa kanya ng binata. Unti-unti ka nang hinihinog ng panahon at pagkakataon bata. O sige, kung yan ang gusto mo, gagamitin natin ang mutya ng hangin. Pagsapit ng dilim, nabulabog si Tatang Sebio nang maramdaman ang malakas sa banta sa paligid. Ito ang nakita sa pangitain. Kagaya ng inasahan, may darating sa kanilang tahanan. Isang uri ng nilalang ang mabilis sa sumugod kay Tatang Sebio. Sa liksin nito, napansin na lamang ni Edgar ang pagkahandusay. Hawak-hawak ang nagdurugong leeg. Dinaluhan niya ang matanda pero inutusan siyang habulin ang nilalang. Naabutan niya sa kakahuyan ang nilalang. Kaso nga lang laking gulat ni Edgar nang makita si Tatang Sebio. Teka, Tatang Sebio! Huwag mo kong linlangin. Hindi ikaw si Tatang Sebio. Tumawa ng nakakaloko ang kaharap.
Mas lalong naguluhan ng binata dahil maging ang boses, paraan ng pagkilos, parehong-pareho kay Tatang Sebio. Hindi kita inuutakan. Gusto ko lang sabihin na panahon na para malaman mo ang katotohanan. Sa tingin mo ba kinupkup kita dahil gusto ko makatulog? Edgar, maraming bagay kang hindi nalalaman. Kabilang na dito ang tunay na pakay ko sa'yo. Kahit anong sabihin mo, hindi ako maniniwala sa'yo. Kahit kunin mo pa ang itsura ni Tatang Sebio, gayahin ang kanyang salita at gawi, hindi mo ako mapapaigot. Inilabas na Edgar ang dalang latigo. Hinataw sa nilalang. Napaangil ito ng sobrang lakas. Dahan-dahang bumalik sa orihinal na anyo. Paulit-ulit niyang hinampas ng latigo ang aswang. Hindi na rin nagpatumpik-tumpik pa. Gamit ang balisong, buong puwersang itinarak sa puso ng aswang. Bumagsak ang nilalang at nangisay. Hindi nagtagal ay binawian ang buhay. Ako pa ang lilinlangin mong hayop ka. Nilapastangan pa ang pagkatao ni Tatang Eusebio. Demonyo! Pagbalik ng tahanan, naabutan niya ang matanda na ginagamot ang sarili. Dali-dali siyang lumapit upang tumulong. Kaso nga lang laking gulat ni Edgar. Sa isang ihip nito, nawala bigla ang sugat. Pambihirang aswang yon. O kumusta? Naabutan mo ba? Oo, Tatang. Nailigpit ko na rin yung demonyong yun. Nakakainis nga eh. Ginamit pa yung itsura nyo para linlangin ako. Akala niya siguro madali ako mauutakan. Mabuti kung ganon. Pero baka may kulang ka. Iba't ibang uri ng nilalangan nakakalaban natin. Sila ang tipo ng aswang na kaya magpalit ng anyo, kayang pekein ng kamatayan para magmukhang kapanipaniwala sa harapan ng manunugis. Bumabalik lamang siya sa tunay na katawan. Kumbaga, kaluluwa ng ibang tao ang napuksa mo. Ano ho? Paano naman po mangyayari yun? Nasaksak ko pa nga yung aswang eh. Ito na ang sinasabi ko. Ibang uri ang makakalaban natin. Mataas ang kalaman sa paggamit ng sabulag at mga orasyon. Ang kalaban natin, kalahating albularyo, kalahating aswag. Sa pamamagitan ng kaalaman niya sa orasyon, ginagamit niya ang katawan ng ibang nilalang para biktimahin ang taong balak na kalabanin. Malilin lang ang kalaban, mapapaniwalang napatay ang halimaw. Anong nangyari sa laban niyo? Hindi ka sobrang nahirapan, hindi ba? Binalikan ni Edgar sa isipan ang nangyaring sagupan. Tama ang matanda. Hindi siya nahirapan sa labanan at sa sandaling nailigpit ang katawan ay parang nag-iba ang itsura. Hindi masyadong pinansin dahil wala pang ideya sa ganitong uri ng pamamaraan. Pambihira kung ganun pala naisahan ako ah. Akala ko pa naman naiganti ko kayo. Kalmahan mo lang, Edgar. Ang nangyayaring sagupaan ngayon, iba sa mga naranasan mo. Kung noon kailangan ng dahas, ngayon ay mahabang pasensya at lalim ng isipan ang kailangang paganahin. Wala pong problema, Tatang. Sabihin niyo lang po sa akin na mga dapat gawin. Ako nang bahalang kumilos. Nang mga sumunod na araw ang binata lamang ang humarap sa mga pasyente. Dito na rin napansin na may kakaiba kay Tatang Sebio. Likas sa matanda ang pagsasagawa ng mga orasyon tuwing sasapit ang 6:00 ng hapon. Pero sa pagkakataong ito iba ang sinasambit. Malayong malayo sa dating naririnig ng binata. Kasabay nito, napapansin niya ang maraming itim na elemento umaaligid sa buong tahanan. Hindi na masyadong pagtutuunan ng pansin ang sitwasyon. Kaso habang tumatagal, mas lalong hindi niya nauunawaan. Isang araw inutusan siya ni Tatang Sebio na mamili ng iilang gamit sa bayan. Nakasalamuhan niya si Mario, isa sa magkapatid na albularyo na pinaghihinalaan na pumatay sa kanyang mga magulang. Sa galit ay hindi na nakapagpigil. Nilapitan at sinuntok. Walang ibang tao sa paligid,
kung kaya't magagawa niya kung ano man ang nais. Natigilan lamang nang mapansin na hindi ito lumalaban. Huwag mo kong daanin sa ganyan mo. Huwag kang magpaka-inosente. Lumaban ka. Kayo ng kapatid mo. Kayo ang pumatay sa mga magulang ko. At kayo ang dahilan ng lahat na nangyayari dito. Sandali lang bata. Naiintindihan ko ang galit mo. Pero ako mismo ang magsasabi. Wala akong kinalaman sa pagkamatay ng mga magulang mo. Oo, magkapatid kami ni Pilo. Nagkaroon ng alitan sa pagitan naming dalawa noong araw. Sa akin dapat tatama ang orasyon na ibinato niya. Kaso nga lang nakontra ko, kaya iba ang tinamaan ng kamatayan. Hindi natin maibabalik ang tapos na. Kung may dapat kang singilin, si Pilo, hindi ako. Wala akong pakialam kahit anong sabihin mo. Dahil sa alitan yung magkapatid, nadadamay ang mga inosente. Kahit si Pilo ang nagbigay ng sumpa, kung hindi dahil sa'yo, hindi niya gagawin ang bagay na yun. Maghulos dili ka. Nararamdaman ko sa'yo si Pilo. Kay Tatang Sebio ka lumaki, hindi ba? May nanggugulo ba sa inyo ngayon? Napakunot ang noon ni Edgar. Iniiba ni Mario ang usapan. Ayaw sanang pansinin, pero nakakaramdam na rin. Total tayong dalawa lang ang nandito. Pagbibigyan kita sa ganyang usapin. May banta sa mga tao. Nagbibigay ng kung anong sakit. Kapareho nang nangyari sa mga magulang ko. Kamatayan. Pero bakit mo nasabi sa akin na naaamoy mo si Pilo? Hindi ko maintindihan. Lumapit si Mario sa binata. Inamoy ang hangin. Naguguluhan lalo si Edgar nang kumuha ng pangontra ang albularyo. Isinaboy sa kanyang panan. Pagkatapos ay nagsagawa ng maiksing orasyon. Unti-unti siyang nakaramdam ng kaginhawaan. Hanggang sa ngayon pala, hindi pa rin tumitigil si Pilo. Nung araw na lumala ang pag-aaway naming magkapatid, naroon si Tatang Sebio para umawat. Dahil kumakalat na sa lahat ng tao ang ginagawa ni Pilo. Kaso nga lang hindi napigilan ni Tatang, pero napuruhan niya ang kapatid ko. Nagtamo ng malubang sugat sa kanang dibdib, dahilan para maparalisa ang kalahating katawan. Marahil ito ang dahilan kung bakit dinadanas niya ang orasyon ng kamatayan. Baka naghihiganti si Pilo. Ugali yon ng kapatid ko. Kapag merong nangialam, hindi niya tatantanan. Nagawa ko makatakas sa kanya, pero hindi naman siya tumigil sa kasamaan. Napatitig si Edgar sa albularyo. Nararamdaman ang pagiging totoo. Nagsimula ring mapatanong sa sarili kung may kinalaman ba ito sa nangyari sa mga magulang o sadyang kapatid lamang talaga ito ni Pilo. Makalipas ang ilang sandali ay dumating si Tatang Sebio. Hindi na nakapagsalita ang binata. Sinakal siya ni Tatang Sebio. Dali-dali namang kumilos si Mario at sumaklolo. Laking gulat ni Edgar dahil lumitaw ang totoong anyo. Walang iba kung hindi si Pilo. Talaga bang poprotektahan mo ang batang yan, Mario? Ako ang kadugo mo. Gagamitan mo ako ng das. Ganyan ka ba sa kapatid mo? Tumigil ka na, Pilo. Marami nang nadadamay dahil sa ginawa mo. Ako lang ang gusto mong pahirapan, hindi ba? Bakit kailangan mong mandamay ng iba? Tugon ni Mario. Sinenyasan niya si Edgar na umalis na sa lugar. Huwag mong papalisin ang binatang yan. Nararamdaman ko sa kanya si Eusebio eh. Kailangan kong makuha yung mutya para mawasak. Lintik. Napinsala yung kalahati ng katawan ko dahil dun eh. Hoy, nasan yung gamit? Ibigay mo sa akin kung ayaw mong madamay sa nangyayari. Nagtaka si Edgar dahil kung tutuusin, wala sa kanya ang mutya ng hangin. Huwag mong idamay ang binata. Napatay mo na mga magulang yan. Hindi ka pa ba nakukontento? Wala akong pakialam. Kung tinanggap mo yung orasyon, hindi sana tatama sa iba. Umahaba yung usapan natin. Ibigay niyo sa akin yung mutya ni Eusebio. Yun lang ang pakay ko, binata. Bilisan mo! Lalapit sana si Pilo kay Edgar pero humarang kagad si Mario. Sa puntong ito nagbuno ang dalawa. Dali-daling tumakas ang binata bago maipit sa sitwasyon.
Lakad-takbo ang ginawa. Pero sa kalagitnaan ng daan ay napahinto nang maaninag si Tatang Eusebio. Nag-aalala ito nang makita ang kanyang reaksyon. Anong nangyari sa'yo? Parang nakakita ka ng kung ano. Tatang, nakita ko po si Mario at Pilo. Naglalaban po yung dalawa ngayon. Hindi ko maintindihan kung bakit ako tinulungan ni Mario eh. Hayaan mo silang dalawa. Halika na, umuwi na tayo. Hindi maunawaan ni Edgar ang nararamdaman. Nauna siya sa paglakad. Nakasunod si Tatang Sebio. Sa paglipas ng ilang sandali, hindi siya mapalagay sa pakiramdam para bang merong mali. Paunti-unti ay kinikalabutan nang maamoy ang samyo. Sinubukang makiramdam sa pag-aakalang may umaaligid sa kanila. Kaso nga lang napagtanto na nanggagaling sa matanda ang nararamdaman. Sinadya ng binatang umarting na tapilok upang masilip sa pagitan ng mga binte ang nasa likuran. Ganon na lamang ang takot na naramdaman. Isang aswang ang nakasunod sa kanya. Dali-dali niya itong tinutukan ng itak. Kahit kailan talaga, hindi kayo titigil. Tama nga si Tatang Sebio. Labanan ng utak ang nangyayari ngayon. Matapos magsalita ni Edgar, muling nagbago ang anyo ng nasa harapan. Walang iba kung hindi si Pilo. Magaling palang magturo si Eusebio. Nabasag mo yung sa bulag ko ah. Hoy, pagbibigyan kita. Tatanggalin ko yung pangalan mo sa listahan ng mga papatayin ko. Basta ibigay mo sa akin ang mutya. Bakit ba gusto mong makuha yung mutya? Ano bang mapapala mo sa bagay na yun? Wala ka nang pakialam kung ano man ang nais ko o kung ano man ang mapapala ko. Nararamdaman ko sa iyo ang mutya, kaya ikaw ang sinundan ko. Ibigay mo sa akin o papatayin kita. Kahit ilibing mo ko ng buhay, wala kang makukuhang mutya sa akin. Wala sa akin ang hinahanap mo. Kung gusto mo, kunin mo kay Tatang Eusebio. Sasamahan pa kita sa kanya. Kayong dalaway magtos. Matapos magsalita ni Edgar, napapayag niya si Pilo. Ngumiti ng nakakaloko si Edgar pero hindi na ito napansin ni Pilo. Pagdating sa tahanan, kagad nakulong si Pilo sa ginawang patibong ni Tatang Sebio. Kagad nagpalit ng anyo at sinubukang tumakas, kaso nga lang hindi na magawa. Ang sobrang kasakiman at pagnanais, yan ang nagtulak sa'yo, Pilo, para lumantad. Ikaw mismo ang naglagay sa sarili mo sa kapamakan. Napinsala na ang kalahati ng katawan mo. Hindi ka pa rin nagtatanda. Kung sa palagay mo, mapipigi. Hindi natapos ni Pilo ang sasabihin nang umihip si Tatang Sebio sa hangin. Ramdam ni Pilo ang hapdi sa buong katawan. Hinihigop ang kanyang enerhiya. Unti-unting naninigas ang katawan. Hindi ka makuha ha, kahit kalahati na ng katawan mo ang baldado. Pues ngayon, gawin nating buo. Sa bawat pag-ihip ni Tatang Sebio sa hangin, makikita ang pagdurusa ni Pilo. Dahan-dahang naninigas ang buong katawan. Maging ang kanyang balat, unti-unting nagbabago. Nagiging bato. Buhay pa si Pilo, pero parang patay na rin. Hindi na may gagalaw ang katawan. Hindi na makakapagsalita. Walang pang-amoy, walang maririnig. Habang buhay siyang magiging ganyan. Teka, si Edgar ba tong nakikita ko? Anong ginagawa mo dito, Aber? Gusto mong magaya sa kapatid mo? Nakikiusap ako, Tatang. Alam ko ang kasalanan ginawa ni Pilo, pero hayaan mo sana kung kunin siya at iuwi sa amin. Hindi ko gugustuhin na iligtas sa kapatid ko dahil ang tanging nais niya ay patayin din ako. Wala akong tutol sa pagpaparusa niyo sa kanya. Nararapat lang ito bilang kabayaran. Pero kapatid ko pa rin siya. Hayaan ko siya sa ganyang sitwasyon, Tatang. Ipinapangako ko yan sa'yo. Wala namang problema sa akin ang bagay na yan. O sige, iuwi mo ang kapatid mo. Pero ito ang mangyayari sa oras na sumaway ka.
Kapag sinubukan mong tanggalin ang pinataw na parusa kay Pilo, sa'yo mismo kakapit ang sumpa. Ang katawan mo ang maninigas at magiging bato. Tumango na lamang si Mario bilang pagpapasalamat. Kagad nang umalis sa lugar. Matapos ng kaganapan, kagad nagtanong si Edgar kay Tatang Eusebio. Tatang, bakit paulit-ulit na sinasabi sa akin ni Pilo? Nasa akin daw yung mutya ng hangin. Paano nangyari yun? Isang beses ko lang naman nahawakan . Kagaya ng sinabi ko, nahihinog ka na bata. Darating ang panahon, walang ibang magmamana ng kaalaman ko at magamit kung hindi ikaw lang, iho. Kung sakali mang dumating ang pagkakataon na yun, Tatang, buong puso ko yung tatanggapin. Pero ang hindi ko matatanggap, yung iiwan niyo ko. Masyado ka pang bata. Marami pa tayong pwedeng gawin, no? Eto naman, ayoko pa rin mamatay. Nagsasabi lang ako para maging handa ka. O sige na, napapagod na ako. Umuwi na tayo. May mga pasyente pang nag-aantay. Matapos ng kaganapan, ipinagpatuloy ni Edgar at Tatang Eusebio ang tungkulin. Tinulungan ang kahit sino nangangailangan. Dumating ang panahon na ipinagkatiwala ni Tatang Eusebio ang mutya kay Edgar. Ginamit ito ng tama at naging mas mahusay pa siya kay Tatang Eusebio. Ito rin ang naging dahilan kung bakit masaya at tahimik na sa makabilang buhay si Tatang Eusebio. Nawalan man ng makakasama si Edgar, araw-araw niya pa rin itong nararamdaman na ginagabayan siya sa tulong ng mutya ng hangin. Lahat ng itinuro, lahat ng kaalaman ni Tatang Eusebio, ito ang pinanghawakan ni Edgar upang maging mabuting tao at tumulong sa kapwa gamit ng kanyang tangan na mutya ng hangin. Bagong istorya pa rin ang kasunod, mga kabayan. Ito ay tungkol sa batang Nayanggaw. Huwag na nating patagalin pa. Simulan na ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Julian. Nangyari ito sa lugar ng Aklan. Tuwang-tuwa si Lola Edna habang nakatingin sa mga batang nagtatakbuhan sa lilim ng mangga. Kabilang sa mga ito ang apo na si Toto, 7 anyos. Ganito ang madalas sa tagpo sa araw-araw, ngunit may napansing kakaiba ngayon. Julian, kilala mo ba ang batang yan? Yung nakaupo sa sagingan. Kanina ko pa yan napapansin eh. Inaantay kong lumapit sa mga bata, hindi naman kumikilos. Meron bang bagong lipat sa malapit? Kawawa naman o mag-isa lang. Parang gusto makipaglaro kaso nahihiya. Wika ni Lolo Edna kay Julian. Hindi ko po alam kung may bagong lipat ba dito sa atin eh. Kahapon ko pa napapansin yung batang yan eh. Doon po sa pinaglalaroan namin ng basketball. Ganyan din po, nakaupo sa malayo. Kaso parang natatakot po siya eh. Sinubukan po naming lapitan kaso biglang tumakbo eh. Ay ganun ba? Kawawa naman siya, walang kasama oh. Nga pala, pakitawag mo nga ang kapatid mo. Magtatanghalian na tayo. Bihisan mo na rin ha. Malamang basang-basa yan ng pawis. Didiretso na ako sa kusina. Maghahanda na ng mesa. Sa kalagitnaan ng pag-aayos ng hapag, pasulyap-sulyap si Lola Edna sa bintana kung saan direktang natatanaw ang kinaroroonan ng bata. Sa lagay nito, hindi niya maiwasang maawa. Malapit siya sa mga bata kaya gano'n na lamang kadali na pukaw ang damdamin. Nang makauwi ang mga apo, nagsalo sila sa pagkain. Naroon pa rin ang bata kaya hindi na nakapagpigil. Julian, lapitan mo nga yung batang yon, papuntahin mo dito. Tanghaling tapat na hindi pa rin umaalis. Baka walang mauwian. Siya na lang ang nasa labas oh. Nakauwi na sila Toto, puntahan mo, pakainin natin. Sigurado ka po ba, Lola? Parang may iba sa batang yan eh. Ewan ko lang din pero ang sabi ni Makoy, nagdududa po siya kung matino ba yan eh. Mamaya engkanto pa yan o aswang eh.
Dali-dali siyang hinampas ni Lola Edna. Hindi nagustuhan ang inasal. Ikaw, Julian, kung ano-ano ang sinasabi mo ha. Ang dali mong mangusga. Yan ba ang napapala mo sa pakikipagbarkada sa Makoy na yan? At iba pang kung sino-sinong tambay? Umayos ka. Puntahan mo ang bata nang makakain siya dito kasabay natin. Napakamot na lamang sa ulo si Julian. Labag man sa kalooban, sumunod pa rin sa utos ng matanda. Nilapitan niya ang bata pero tumayo ito at dahan-dahang naglakad palayo. Mababakas ang takot sa muka. Kagad namang nagpaliwanag si Julian bago maging masama ang iisipin nito laban sa kanya. Uy, teka lang naman. Kung matakot ka, parang masamang tao ako ah. Naawa kasi si Lola Edna, kaya gusto kanyang ayain na kumain. Halika, wala namang kaming gagawing masama sa'yo eh. Inabot niya ang kamay. Ngumiti na rin para bumigay ang bata. Matagumpay niyang nadala ito sa tahanan pero habang tumatagal, hindi naging komportable. Pakiramdam ni Julian, ibang nilalang kasama. Nakaupo ito sa tapat habang kumakain. Si Lola Edna. Salita ng salita pero hindi sumasagot ang paslit. Nagtanong kung ano ang pangalan, sino ang mga magulang at ang tirahan, pero walang makuwang sagot. Sa pagkain lamang nakatuon ang atensyon. Sa kabilang banda, tinitigan ni Julian ang bata. Kagaya ng napag-usapan nila ni Makoy, kakaiba nga ang presensya. Hindi rin nakaligtas ang masangsang na amoy na dahan-dahang umaalingasaw. Naguluhan pa nung una kung saan nanggaling. Lola, wala ka bang napapansing nangangamoy? Parang may malansa. Pero imposibleng galing sa pagkain. Gulay naman yung ulam natin eh. Ilang araw na rin tayong hindi nakakakain ng karne. Aba, oo nga ano. Pero baka galing sa labas. Alam mo naman, nasa unahan lang ang tambakan ng basura. Mahangin kaya baka natangay ang amoy. Hindi po Lola eh. Parang galing sa batang to. Uy, ilang araw ka na bang hindi naliligo? Bakit ganyan yung amoy mo? Wika ni Julian sa bata. Napatingin ito sa kanya. Pero kagad ding nag-iwas sabay takbo palabas ng tahanan. Dahil dito, mas lalong lumakas ang duda niya na totoo ang sinabi ng kaibigan na hindi ordinaryong bata ang paslit. Ikaw, napakabastos mo talaga, Julian. Kitang nahihiya na yung bata. Pagsasabihan pa ng kung ano-ano, umalis tuloy. Malilintikan ka talaga sa akin eh. Ikaw Toto, tandaan mo ha, yung batang yun. Huwag kang makikipagkaibigan. Huwag kang lalapit. Bahala ka, kakagating ka nun. Wika niya sa kapatid na si Toto. Sila na lamang dalawa ang nagpatuloy sa pagkain dahil nawalan ng gana si Lola Edna. Umalis ito. Nagtungo ng sala para makinig sa radyo. Pagsapit ng hapon, bumalik si Julian sa bakanteng lote kung saan sila madalas na naglalaro ng basketball kasama ang mga kaibigan. Sila pa lang ni Makoy ang dumating. Habang nagpapamalas ng galing sa laro, napag-usapan nila ang bata. Nakita ko uli yung bata kahapon ah. Yung sinabi mong hindi ordinaryo. Nakasama namin saglit eh. Nakasalo sa pagkainan, tama ka nga. Kakaiba yung presensya nun tapos nangangamoy. Malansa na parang may langis sa katawan. Ewan, hindi ko mailarawan eh. Ay nako, unang tingin pa lang duda na talaga ako dun eh. Hindi naman sa nagmamagaling. Pero alam mo 'di ba, ang tingero ang yumao kong lolo. Nasasabi niya sa akin, kaya may alam ako sa mga bagay-bagay pagdating sa ganyan. Minsan pa nga akong tinuruan eh, kung paanong mamuksa. Kaso hindi lang natuloy kasi sumakabilang buhay si lolo. Basta pare, huwag ka magpapalin lang sa batang yon, masama ang kutob ko. Tugon ni Makoy. May ba tayo? Paano ba malalaman ko nung pakay ng aswang sa isang lugar? Pati yung mga kilos na kahina-hinala. Para alam ko kung anong gagawin kung sakali.
Maganda ang tanong mo pero limitado lang ang alam ko, baka makulangan ka. Batay sa natutunan ko kay Lolo, yung mga aswang may kakayahan na magpasa ng lahi nila eh. Kaya pwede kang mawaan. Kapag meron kang narinig na inuusal, basta kapag meron silang ginagawang hindi normal, kapag masyadong malapit sa mga bata, sa sanggol, nako, yun lang naman yung natatandaan ko nasabi sa akin. Napatigil sila sa paglalaro nang mapansin ang pinag-uusapang bata. Nasa malayo lang, titig na titig sa mga kabataang naghahabulan sa malawak na kapatagan. Walang ibang ginawa kung hindi ang tumingin. Sa susunod na tayo maglaro, bantayan natin ang isang yan, oh. Baka ako ano pa ang gawin eh. Mas mabuti nang mapansin natin kagad. Naupo sila sa tabi, palihim na nagmasid sa bata. Malayo man ang distansya, malinaw namang nakikita ang mga kilos. Tahimik pa rin. Umabot ang panonood nito ng ilang oras sa mga kabataang naglalaro. Hindi inaalisan ng tingin. Kahit sulyap, hindi rin ginagawa kay Makoy at Julian. Umabot na sa punto. Yung dalawa na ang sumuko dahil malapit nang lumubog ang araw. Ano ba naman yan? Ang sakit na ng puwet ko sa kapaa ko ah. Nangangalay na ako kakatayo sa kaupo eh. Malapit nang maggabi oh. Wala naman natang balak na kumilos yung bata na yan eh. Sa tingin mo ba, nagsasayang lang yata tayo ng oras dito eh. Tinitigang mabuti ni Makoy ang paslit. Dahan-dahang kumunot ang noo nang mapansin ang paggalaw ng bibig nito. Merong sinasambit na kung ano. Dali-dali siyang tumakbo palapit at sinigawan. Abalo ko to ah. Hoy, anong ginagawa mo? May sinasabi ka ano? Orasyon ba yan? Hoy, bumalik ka nga dito! Hinabol ni Makoy ang bata. Sumunod din si Julian kahit nagtataka. Maging ang mga kabataan at ilang tambay ay nagulat sa kaganapan. Nakarating sila sa kabilang sityo. Napasot sa kakahuyan at doon napahinto. Hindi nila naabutan ng bata. Kumpirmado nga. Aswang yun. Nakita mo kung paano niya ako tinitigan ng sigawan ko. Malinaw sa reaksyon niya. May binabalak siyang masama. Wika ni Makoy. Hindi na itago ang galit. Sinisipa pa ang mga halaman sa tabi. Kung ganon, tama nga ang hinala natin. Pero Makoy, ano mangyayari? Ano nga uli yung ginagawa niya kanina, yung sinasabi? Ano yun? Oradon? Ano yun? Orasyon. Di ko alam eh. Pagtingin ko kasi nagdadasal na. Sana naman walang mangyaring masama sa iba. Mukhang mapipilitan akong hiramin yung mga gamit ni Lolo Teresito ah. Magtago man yan kahit saan. Hahanapin ko yan. Kagad napatingin sa kanya si Julian. Huy, yung anting-anting ba sa kagulok yung tinutukoy mo? Huwag kang magbida ha. Sagradong gamit yun ni Mang Teresito tapos papakailaman mo. Hindi mo nga siguro alam kung paano gagamitin yun eh. Sumalangit na wa yung kaluluwa niya. Huwag mo nga ako minamaliit. Oo, maiksing panahon lang ang ginugol ni Lolo para turuan ako. Wala eh, kinuha kagad ng may kapal. Pero huwag kang mag-alala, natatandaan ko yung mga sinabi niya. Alam ni Julian kung gaano kalakas ang lolo nito. Minsan niya nang nasaksiyan ang galaw ng yumaong manunugis. Pero ang hindi niya kayang paniwalaan, ang kakayahan ni Makoy na humawak ng mga kagamitan sa pamumuksa. Uwi na nga muna ako. Pumasok yata sa utak mo yung hangin nung nagtakbuhan tayo kanina eh. Puro kakalokohan. Marunong daw. Kaya mo na nga yun, halika na. Wika ni Julian. Nauna siya sa paglalakad. Ipinagtatanggol pa ni Makoy ang sarili pero hindi na pinakinggan. Pagbalik ng tahanan, naabutan ni Julian si Lola Edna na kakagaling lang sa kapitbahay. Sabay silang dumating mula sa kanika nilang lakad. Magtatanong sana kung ano ang ginawa nito roon. Hindi ugali ng matanda ang sumadya sa ibang bahay. Julian, nako, huwag kang aalis ng tahanan. Tignan mo yung apo ni Aling Dina.
Iyak ng iyak dahil masama ang pakiramdam. Ang taas ng lagnat, ayun nagwawala. Ang sabi nila, baka nakasagi ng engkanto kaya naging ganon. Si Lola naman ako pa yung pinagsabihan ng ganyan. Si Toto po yung pagsabihan nyo. Kaya ko na ang sarili ko. Hindi ko kailangan ng paalala. Yang ka na naman ha. Ayusin mo yung pagsagot mo kung ayaw mong malintikan. Hindi ko pa nakakalimutan yung ginawa mong pambabastos doon sa pagkainan. Dinadagdagan mo na naman. Kapag ikaw hindi ko natansya ha. Nga pala, punta mo si Toto doon kila Aling Dina. Nakichismis din sa nagaganap eh. Kita nyo na po yan. Ako yung pinagsasabihan nyo. Tapos yung dapat paalalahanan, nandun pala sa bahay. Si Lola talaga. Sige ho, pupuntahan ko na. Pagdating sa tahanan, naabutan niyang nagwawala ang apo ni Aling Dina. Kaedad ito ng kapatid niya. Matalik na kaibigan at kalaro sa araw-araw. Nang pagmasdang mabuti ang bata, nawawala ito sa sarili. Naghahagis na mga gamit. Hinahampas ang sariling ulo. Hindi matigil sa pag-iyak na para bang may masakit sa kaloob-looban. Nababahala na rin ang nakakatandang kasama dahil ito pa lamang ang unang beses na nangyari ito. Nang makita ni Julian ang kapatid, kinalabit niya ito at pinuwi. Uy, ikaw bata ka. Anong ginagawa mo dito? Chismoso ka ba? Umuwi ka nga dun. Kuya, bakit po nagkaganon si Memot? Ang saya namin kanina, naglalaro kami. Tapos umuwi po siya sumisigaw. Umiyak na lang bigla. Ano pong meron, kuya? Tanong ni Toto. Huminto ito sa paglalakad. Inosenteng tumingin sa kanya. Ewan, hindi ko alam. Mas mabuti pa siguro, umuwi na tayo bago pa mapalo ni Lola Edna. Gabi na nasa labas ka pa. Sa ginagawa mong yan, pati ako mapipingot sa tenga eh. Bilisan mo na. Ilang oras ang lumipas matapos silang makauwi ng bahay. Nalimpungatan si Julian sa ingay ng kapitbahay. May distansya naman, kaso sa sobrang tahimik ng paligid, naririnig ang pag-iyak ng bata, ang apo ni Aling Dina. Hindi siya makatulog kaya sa sala na lamang naupo. Inaantay kung kailan matatahimik, pero madaling araw na. Ganon pa rin ang sitwasyon. Sa inis niya, sumilip sa bintana para tignan kung pwede bang lumabas. Balak sanang makiusisa sa nangyayari. Pagbukas niya, meron siyang napansing nakadapa. Itim ang hubog. Nasa manggahan. Dahan-dahang gumagapang. Bigla siyang hindi nakagalaw. Nagbago ang hugis ng anino. Naging tao. Hindi siya nakakilos. Nagulat sa nakita. Nanatiling nakatayo hanggang sa bumalik sa ulirat. Ang kasunod na namalayan, ang sigawan mula sa tahanan ni Aling Dina. Hoy Julian, huwag kang magkakamaling lumabas. Hindi natin alam kung anong nangyayari. Baka mamaya, may masamang loob dyan, mandamay pa. Diyan ka lang. Wika ni Lola Edna. Nakita niya si Makoy na tumatakbo, nagtungo sa kabilang bahay, kaya gusto sanang pumunta. Lola, nandun po si Makoy tumatakbo. Mas mabuti nga pumunta ako dun para makatulong eh. Baka mamaya, kung ano pang mangyari dun, kawawa naman. Puro mga bata pa naman yung kasama ni Aling Dina. Aba bakit may magagawa ka ba, Aber? Para lumaban kung sakali may masamang tao sa loob, ay magtigil ka. Walang nagawa si Julian kung hindi pakinggan na lamang ang ingay. Ilang sandali pa, hindi lang naglalaki ang boses ang narinig. May sumisigaw pa ng aswang. Yan na nga ba ang sinasabi ko eh. Hindi na lang masamang tao yun ang gugulo. May halimaw pa, Diyos ko. Huwag niyo kaming pabayaan. Kagad sinarado ang bintana at pintuan upang masiguro ang kaligtasan. Sa kabilang banda, sinikap ni Julian na malaman ang nangyayari sa labas. Lumipat siya sa kanyang kwarto at doon sumilip. Nakarap ang bintana sa tahanan ni Aling Dina.
At kahit may kalayuan, nakikita pa rin ang kaganapan dahil maliwanag ang buwan ng mga sandaling iyon. Nakita niya si Makoy na tumatakbo pabalik. Uy Makoy, anong nangyari? Bakit biglang nagkagulo? May aswang ba? Yun yung sigawan kanina eh. Hindi ako sigurado, wala ako nakita eh. Basta may tumakbo dun sa likod eh. Sumisigaw sila ng aswang, kaya hinabol ko pero wala ako naabutan. Wala din ako napansing amoy. Baka nga nagkamali lang sila. Alam mo naman yung mga tao dito sa atin. Basta gabi tapos merong kaluskos, aswang kagad yung sinisisi. Sandali nga, yan yung gulok ng lolo mo ha. Bakit dala mo? Nagbibida ka Makoy? Isoli mo yan pare. Mamaya magamit mo yan sa mali eh. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, huwag mo nga ako minamaliit. Anong magamit sa mali? Ano akala mo sa akin, Mangmang? Marunong ako. Alam ko kung para saan at paano at kailan gagamitin. Wala ka talagang tiwala sa akin eh. Magantay ka dahil balang araw, makikita mo kung gaano ko kahusay pagdating dito. Mukha mo. Umuwi ka na nga. Tahimik naman sa kabilang bahay, mukhang wala ng problema. Mabuti tumigil sa pag-iyak yung apo ni Aling Dina. Ang lakas sakit sa tenga. Sa palagay ko nga Julian, biktima ng aswang yung apo ni Aling Dina eh. Naalala ko kasi nung isang beses na sinama ako ni Lolo sa panunugis. Dumayo kami sa karatig bayan para lang matulungan ng pamilya na pareho yung sitwasyon eh. Ganyan na ganyan talaga. Tapos paglipas sa mga araw, unti-unting magbabago yung ugali. Kapag hindi naagapan, nagiging aswang. Kumunot ang noon ni Julian. Kalaunan ay napatingin sa kaibigan nang maalala ang pinagdududahang bata. Makoy, paano kaya kung tama ka ng hinala? Hindi ba yung bata na pinagdududahan natin palagi nakatitig sa apo ni Aling Dina? Malalaman din natin yan pero wala tayong magagawa. Ano bang alam natin sa gamutan? Sige na, una na ako. Bukas na lang tayo uli mag-usap. Pagkatapos ng gabing iyon, mabilis na lumipas ang ilang araw. Wala namang nangyaring kakaiba. Kaso nga lang, umabot sa punto na nagkatotoo ang sinabi ni Makoy. Ang apo ni Aling Dina na si Memot, ibang-iba na ang kinikilos. Masama na ang ugali. Palaging nagbubuhat ng kamay. May mga pagkakataon na nangangalmot at ayaw pa sa tubig. Hindi na makausap ng maayos. Hindi malapitan. Mabigat man para sa kalooban ng pamilya, napilitan silang ikulong ang bata. Isang gabi, habang nakatambay si Makoy at Julian sa bakuran, napansin nila ang paglabas ni Memot. Mabilis itong tumakbo at sinundan nila. Pinagmasdan sa malayuan ng kilos. Dumiretso ang bata sa manukan ng kapitbahay, pero nalalagay ito sa dulo ng bakanting lote, malayo sa kabayan. Walang nakabantay ng mga sandaling iyon. Pagpasok pa lang kagad sinunggaban ang mga manok. Kinagat, walang awang pinatay. Kagad binunot ni Makoy ang gulok at sinubukang pigilan ng bata. Si Julian sa kabilang banda, hindi makagalaw sa kinakatayuan. Pinaghalong gulat at takot ang nararamdaman. Ito pa lamang ang unang beses na makita si Memot sa loob ng ilang linggong pagkakakulong. Matungis, mabaho, hindi na mukhang tao. Oy Julian, anong tinatayo-tayo mo dyan? Tulungan mo ko dito! Wika ni Makoy. Nag-aalangan nito na sakta ng bata. Ilang taon nang kilala at itinuring na nakababatang kapatid. Sinubukang pigilan, kaso nga lang kinagat si Makoy. Kaya naman tinaga niya ito. Tinamaan sa braso. Uy Makoy, anong ginawa mo? Tinaga mo si Memot. Paano yan gayon? Wika ni Julian. Natauan ng bata pagkatama ng itak. Umiyak ng umiyak na para bang inosenteng paslit. Napukaw ang kanilang damdamin. Dali-daling tinulungan. Kinarga pa ni Makoy. Sabi ko naman sa'yo
Huwag kang bumida sa paggamit ng gulok eh. Tignan mo, nasugatan mo si Memot. Kawawa naman yung bata oh. Hindi mo ako masisisi. Nakita mo naman yung nangyari, di ba? Inatake niya ako habang nasaan yung aswang siya. Alangan naman hayaan ko. Di namatay ako. Napahinto sila sa kalagitnaan ng bakanteng lote nang makitang paparating si Aling Dina. Kasama nito ang asawa, parehong nag-aalala. Sinabi nila Julian ang totoong nangyari. Hindi naniwala ang matanda. Salip ay sila ang sinisi. Kaso nga lang, biglang sinunggaban si Aling Dina ng bata. Paulit-ulit na kinalmot. Dali-dali nilang sinaklolohan. Si Makoy ang humabol sa bata, samantalang si Julian naman ang tumulong sa matanda. Sa likuran ng manukan nagtungo si Memot. Nasaan yung aswang na ito? Doon na nagpang-abot ang dalawa. Naging maingat pa si Makoy. Nababahala na baka masakta ng bata. Kaso nga lang batay sa nakikita niyang itsura ngayon, wala na itong ibang pagnanais kung hindi patayin siya. Kaya naman sa paglundag ng aswang, itinaas niya ang hawak na gulok. Sumaktong tumagos ito sa katawan ng aswang. Nagdilim ang paningin ni Makoy ng mga sandaling iyon. Kahit napuruan na ang nilalang, walang tigil niyang pinagtataga hanggang sa hindi na ito kumilos. Makalipas ang ilang sandali ay dumating si Mang Singko kasama si Julian. Parehong nagulat sa nakita. Pasensya na ho kayo. Pero kailangan kong gawin eh. Papatayin ako niyan eh. Tatanggapin ko na lang po yung parusa ko. Hindi nakapagsalita si Mang Singko. Nanginginig na lumapit sa bangkay. Ano pa nga ba ang gagawin kung isang halimaw na ang kaharap? Hindi kita masisisi, Makoy. Pero masakit tanggapin ang pagyayari. Nang mahimasmasa ng lahat, inayos nila ang katawan at saka binigyan ng maayos na libing. Pasekreto namang pinabaunan ni Makoy ng papel na may nakasulat na orasyon ng kabaong. Matitiyak nito ang kamatayan ng aswang upang hindi na muling mabuhay. Isa ito sa tinuro sa kanya. Nagawa namang magpatawad ng pamilya, pero hindi madaling kalimutan na si Makoy ang pumatay sa kanilang pamilya. Pare, hayaan mo na. Hayaan mo yung panahon na maghilom sa sugat mo saka sa sugat nila Aling Dina. Yung nangyari kasi hindi madaling tanggapin eh. Baka sakaling paglipas ng panahon, unti-unting makalimutan. Makausap ka ng walang bigat sa pakiramdam. Pero alam mo Makoy, pinahanga mo ko noon ha. Walang takot mong nilabanan yung aswang kahit na hindi mo alam yung kakahantungan. Pwedeng ikaw nga yung mamatay sa inkwentro eh. Hanga ako sa'yo pare, pero sana mapatawad mo rin yung sarili mo. Kagaya ng sinabi mo, ginawa mo lang kung ano yung nararapat. Hindi na madadaan sa anumang pakiusap ang nilalang eh. Walang ibang pagpipilian kung hindi puksain kung ayaw mong mamatay ka. O hindi kaya makapambiktima pa ng ibang tao. Oo naman pare, naiintindihan ko. Sa katunayan masaya ako eh. Sa wakas nagamit ko yung tinuro ni Lolo. Pero ang hindi ko lang matanggap sa ngayon, bakit kailangan pa yung taong malapit sa atin ang madamay? Si Memot. Alam mo naman na parang kapatid ko na yung bata na yun eh. Walang ibang dapat sisihin dito kung hindi yung batang napadpad sa lugar natin. Hayop yung aswang na yun ng damay pa. Dapat yun yung namatay. Naging tanda ang nangyari. Hindi lang kina Makoy at Julian, kung hindi sa lahat ng tao sa sityo. Sa tuwing may taong napapadpad sa lugar, pinagtutuunan na ng pansin. Sinisita kung merong kahina-hinalang kilos. Kaya naman sa paglipas ng panahon, hindi na nasundan pa ang kababalagan. Kaso nga lang ang pinakamasakit tanggapin, hindi rin nakita ang bata na pinagbibintangan na nanghawa ng pagkaaswang. May mga pagkakataon ba na nararamdaman mo, hindi mo na alam yung gagawin sa buhay?
Yung tipong walang direksyon, magwo-work ba yung plano? O hindi kaya, baka magsayang ka lang ng pera at oras. Ito subukan mo kabayan. Gabay medalyon pangkalahatan. Simbolo ng pag-asa, gawang Pilipino, gawang lokal. Ano ang bisa? Lucky charm pampaswerte at gabay. Sa career, health, love life and finance. Ang simbolo na nasa gitna ay old tattoos ng mga Pilipino, travelers and compass. At ang mga salita na nakapalibot ay baybayin, old alphabet ng mga Pilipino, na ang ibig sabihin, kalakasan, kayamanan, kalasag at katalinuhan. Kasama din dito ang 6 na sangkap na hinalo habang kinukurba ang medalyon. 6 na pangkalikasang sangkap. Tawas tapol, letlay, diamante negra, at 3 lihim na sangkap. 6 na antingero sa Negros ang nagbasbas at bumuhay sa medalyon, kasama ang orasyon at guideline sa package. Available ito sa necklace version, bracelet version, at keychain version. Kung interesado ka kabayan, isearch lang ang shop ng Lika Merchandise.